fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Kanya. Galing mismo sa bunganga ni Senator Amy Marcos, 1 trillion ang budget para impeach si Vice President Sara Duterte. Ay mukhang nadulas ata si Senator Amy Marcos dyan. Ito, panoorin natin. How do you feel about Sagutin ka na. How do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan? Wala na akong may dadagdag. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Para Ewan ko. pambayan. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, kasi alam ko kung anong gagawin ko. Nakausap na kayo ni Vice President Sara since yung outburst niya? Oo naman. So, how was it, ma'am? Pero Pwede hindi po ako oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, telepono lang kayo nag-kausap, ma'am? Ha? Yung since yung kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? pero ma'am, since nung outburst niya, Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. so, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, anong nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema. Hindi ba dapat tutukan na lang yun? Ba't dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, for nabasa the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. May himala. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, andun din sila, ma'am. And Tama. for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item dito siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Okay, from GMA 7. po, Darlene po. Darlene.
Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala ka, ninyo na, chismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly Hindi nire-raise ko nga na alam 1 kung ano trillion yung para sa trillion, impeachment. ilang bang zero Nakapasok yun? yun sa budget? Sinasabi nila? Hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, paklarify lang po. Ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yon. Chismis lang yon. Marites lang. Marites lang. From, Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV? Okay. Check. Ma'am, magandang hapon po. Reaction lang po. Isa sa nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services, would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggitin nyo, malapit na po ang eleksyon, through vote buying daw po. Marang yun yung tinitingnan. Alam mo, sa lahat ng may gusto sana nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako eh. Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan eh. Nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2, nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers nung panahon na yon na magbibigay tayo ng cash. Alangan na alangan sila sa cash eh. Pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan eh. Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon, sa laki ng halaga, at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo yung daing na napakarami na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa. Ayan kasi, Senator Amy Marcos, tingin ko mukhang nadulas siya dyan eh. Diyan tungkol sa budget na yan para pampa-impeach kay BP Sara. Wala namang ganyang kumakalat ngayon ah. Ngayon, galing sa kanya. Baka totoo yung mga sinabi ng karamihan ngayon na itong ginagawa ni Senator Amy Marcos ay kadramahan lamang, pero alam niya talaga kung ano yung totoong plano. Yun po ang sabi ng karamihan ngayon, na kumbaga kunwari ay pakontra-kontra siya dyan kay Romualdez, sa AKAP, yun pala ay drama lamang daw. Ano kaya sa tingin nyo dito kay Senator Amy Marcos? Pero hindi natin pwedeng kalimutan yung sinabi niya, galing sa bunganga niya, 1 trillion. Pera ng taong bayan na naman yan para lamang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, ang binoto ng milyon-milyong mga naniniwala sa mga Duterte. Nako, Senator Amy Marcos, mukhang dito sa mga ginagawa mo mukhang nahahalataan ka na. Sa tingin ko ay mukhang magiging kulelat ka niyan sa 2025 election. Senator Amy Marcos, iboboto nyo ba yan? Nako, election pa naman 2025, kasama pala ito na tumakbong senador. Karamihan nagsabi ay loyalist, walang tiwala sa kanya yung iba. Lalo mga Duterte supporters, nako, ang sabi, drama lamang ang ginagawa niya. Ano sa tingin nyo? Suportahan nyo pa ba yan si Senator Amy Marcos? Pero para sa akin, sa opinion ko, wala akong tiwala kay Senator Amy Marcos. Alam niya ang plano ngayon kontra sa mga Duterte. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.